ang nangyari kasi doon sa hearing na yun nila Pia Cayetano at sa kanila Marcoleta, nung una, akala mo maano Kanalda, marami tayong malalaman na pasabog talaga. Kasi sabi ni Marcoleta, huwag kayong kukurap, huwag kayong kukurap. This At will saka daw set the yung araw na direction. yun, yung gagawin daw nila will determine the direction ng ating bansa. Country. So hinihintay ko, parang yung PGMN, yung kay Hero, pinanood ko yung buong kanya yung buong video niya, 2 oras. Akala ko may bago, wala naman pala, pinagtagpi-tagpi lang. Parang ngayon, pinagtagpi. Yung dati na mga testimony, akala ko nga, baka sumulpot si Gutesa. Baka meron uling Zoom interview si Kwan, si Saldico. Baka may mga bago na hindi pa natin nakikita. Wala. Walang bago. Dagdag bawas na. At saka Nald, kahit yung sinasabi ni Cayetano na lalabas dito ang katotohanan tungkol sa korupsyon, sa katiwalian, ay ang nakita natin na nakasentro yung mga sinabi ng ex-Marines. Kila yung Makabayan Black na mga kongresista tulad ni Franz Castro, Allen Blosas at Raul Manuel, si Laila de Lima, si Trillanes, si Flavi, tapos yung mga kongresista na kasama doon sa Quadcom, si Dan Fernandez, si Ace Barbers, tapos yung mga nag-imbestiga sa confidential fund, sila Joel Chua, sila Benny Abante, yan yung mga yan yung mga binabanggit doon. So, kung titingnan mo yung mga taong binabanggit, hindi ito yung mga corrupt Ito yung lumalaban para ma-impeach si Sara at nagsagawa nung investigasyon ng Quadcom. Kaya ibig sabihin, yung pinagmamalaki ni Cayetano na lalabas daw ang katotohanan tungkol sa issue ng flood control anomalies, bakit yun yung mga pangalan na nababanggit? Hindi naman tungkol sa anomalya sa flood control yun. Kaya mas demolition job pa sa mga anti-Duterte na mga kongresista, senador at mga personalities. Kaya wala Sana man lang talagang naglabas sila ng mga ebidensya na yung mga kongresista nga at mga opisyal ng gobyerno ay tumanggap ng mga pera. Wala Ang mga binabanggit na mga tao, yung mga sinabi ko, hindi maniniwala ang tao. Si Laila de Lima, unang-una, actually inamin mismo nung isang doon, 'di ba? Yung ex-Marines na sabi niya, pagdating kay Congresswoman Laila de Lima, medyo nagkaroon kami ng lapse doon. Imaginein mo 'yan. Inamin niya 'yon na at saka yun na nga, yung observation mo. Na si Mark Villar at saka si Loren sa original na affidavit, kasi kasama sila doon sa sumusuporta sa majority ng Senado, kasama nila Lacson Soto. So kasama sila sa dinidemolish. Ngayon na kasama na sila nila Cayetano, hindi na binabanggit. Malinaw na ang direksyon talaga nung na yon, hindi pag-expose ng mga anomalya, kundi sirain yung mga mga nakikipaglaban para ma-impeach talaga si Sara at ma-convict ito. At saka yung tungkol kay Duterte, yung investigation sa Quadcom. Parang doon nakasentro yung laman nung testimonya ng hindi naman tungkol sa flood control, di ba? Sabi nga ni Tito Soto, ni Senator Soto, hindi naman ako senador nung between 2022 at 2025. Kaka-elect ko pa lang ngayong Mayo. Paano ako nasama dyan sa mga maleta na yan? Ikalawa, yung binigyan daw ng maleta na staff niya ay patay na noong 2015 pa. 2015. Ano yung multo? Yung binigyan ng maleta. So, talagang kakatayin yan sa Lunes. Yan testimony ng mga Marines. Kaya duda ako kung dadali yung mga yan. Ayun lang paano nila sasagutin yun? Yung kay Tito Soto. Paano nila sasagutin yung kay Father Flavi? Alam mo ba kung saan natutulog si Father Flavi dyan sa Maynila? Isang cubicle na napakaliit. Tapos common toilet. Doon siya natutulog. Pinupuntahan ko siya ron. No? Kaya inaalaskan ko si Father Flavi. Father, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan sa maleta na yan?
Tawa lang Pero siya. Nal, Oo. pero Nal, bakit ikaw hindi ka kasama doon sa nabigyan ng maleta? Oo nga eh. Eh, hinahanap ko nga yung pangalan natin, attorney. Nainsulto ko eh. No? Sabi ko, eh, ikaw pa naman, labs na labs ka ni Marcoleta. Ikaw naman, kay Cayetano. Baka Oo nga. ipahabol ka. 'Di ba may Oo. bago pang batch ng ano, may bago pang batch na ng mga ex-Marines daw. Baka ikaw na 'yon, Nal. Oo, sana naman. Para naman sumikat ako. Eh, binabanatan ako tungkol dun sa statement ko sa kwan eh. King without a kingdom eh. Tapos kanina, binabanatan ako, kaliwa. Kaliwa daw ako na pro-BBM. Eh, syempre, sana kung pro-BBM tayo, dapat may maleta tayo. Attorney. Pero ikaw ba yung nagsabi nun, King without a kingdom? Di ba si Drilon 'yon? Hindi, nakinuhan ko yan. Ako naglabas sa Facebook. Tapos bukas sa Ah, column ko, lalabas uli yan. No? Nilabas ko yan sa Facebook last week. No? Last week. No? Tapos ang tawag dati, ako daw ay absolutist. Absolutist. Dahil naniniwala daw ako sa king at saka kingdom. Layo, no? Ang layo eh. No? Natawa ako ron. Sabi ko, ito talaga si Alan. Babalatan na ako, hindi pa ayos-ayusin. Parang nung binanatan na ako yung Chinador, no? Yung column ko na pinakita sa Senado, yung Chinadors. dinescribe, inano niya, yung ideology mo daw, absolutist ka eh. Oo, absolutist. Di ba nakakatawa? Nal, anong epekto nitong bangayan sa Senado sa impeachment? May ano ba to? Itong bangayan na ito? Well, from the start naman kasi, uphill naman yung impeachment, di ba? Dahil ang kailangan mo dyan, 2/3 eh. 2/3. Talaga namang hindi yan ganun kadali. Pero ang labanan kasi dyan yung simple majority. Dahil kailangan mo ng botohan every step of the way. Halimbawa kung bubuksan yung ebidensya. Halimbawa, attorney, yung mga bank accounts. Yung nilabas ng AMLAC, tip of the iceberg lang yun eh. Ang sinasabi nung mga nag-file ng impeachment, well yan, marami pa yan. No? Daan yung bank accounts ni Sara. So kung bubuksan yon, talagang ililip yung bank secrecy laws para yung mga bangko mismo ay sabihan ng AMLAC na ilabas yung mga accounts na yan, pagbobotohan yan sa Senado. So yun yung mahalaga, yung simple majority. No? Yun yung first battle. At kung lalabas yon, baka sakaling maimpluwensyahan yung mga ibang senador at maabot yung 2/3. No? So, ganyan yung 2 stages yan eh. Pero, sa July 6, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, pagpunta ko dyan, ako pa rin ang Senate President at ako ang mag-head ng impeachment. So, medyo magulo yan sa July 6.